morning. Bateryado kayo. Mahaba-haba ang pahinga natin. Hindi pa tayo nakaka-recover sa pahinga. Mukhang magpapahinga na naman tayo sa Huwebes. Sa Huwebes yata is April 9. April 9 is, kung di ako nagkakamali, araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan ay ating sineselebrate to share and emulate to the next generation that yung Kagitingan, lalong-lalo na, hindi lang bilang isang Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga kawani ng pamahalaan. Kailangan laging umiral ang Kagitingan sa atin sa paglilingkod sa bayan. Kaya yan yung may mga takdang araw para yan ipaalala sa atin, tayong mga Pilipino ay magigiting. Katulad ng mga salinlahi natin. Itong nasa kodli lang natin. Yung isa, true-blooded Manileño, Batang Tondo, Andres Bonifacio, Atapang Atao. Hindi ba? Yang mga rebulto at maaaring semento o bakal na estatwa ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay naging magiting, mapagmahal sa bayan, the next generation will immortalize us. This is a reminder. Yung mga estatwa na yan, kapag ikay naglingkod ng maayos sa taong bayan, yan ang isusukli sa iyo ng Estado. Habang buhay kang alalahanin or aalalanin or mali. O, hindi naman ako kapampangan eh. Ito wala yung age. Isimbolo na ipinakikita to those passers-by that if you do good to your fellow men, you will be immortalized. And thanks to Andres Bonifacio and those others, our heroes, no? Ito'y tayo ngayon, malaya. Malayang-malaya. Hirap, pero malaya. Dahil sa kanilang mga sakripisyo. Kaya, ang paglilingkod sa bayan ay laging may kahalong sakripisyo. Hindi lamang to puro biyaya or bonus or maybe kung ano man. Thank you kung meron. But the good thing about being in the service, sabi ng kasabihan sa English, many are called but few are chosen. You are the chosen one to be of service to the people. Saka masarap talaga ang trabaho to. Lagi ko to sinasabi. Saka pa naman nakakita ng trabaho. Tumutulong ka na sa kapwa, naglilingkod ka na sa kapwa, pagdating ng 15 at 30, may sweldo ka. Hindi ba masarap ang pakiramdam? Naiaayos mo ang sarili mo, pero nagiging bahagi ka rin ng pagsasaayos ng ating pamayanan, ng mamamayan, ng siyudad, at ng ating bansa. And I would like to share to you of what the city government of Manila did last week. It's now part of a conversation all over the country today. That includes the national government. When the city government came up with an idea of hiring our jeeps in the city to provide free fare or libreng pamasahe. And last week, when we implemented it, about 365,000 riding public benefited in 2 days. That only cost us less than 8 million pesos. And if you divide 360 plus, at 8 million, lalabas tayo ay mga 25 pesos lamang ang naging cost of acquisition of service to each and every riding public who benefited from the project. So just imagine, kung nakadalawang biyahe ka, Tasikwel, magkano na ngayon ng Tapsilog, magkano ng tanghalian, or ano pa man bagay, na at least dito man lang makaramdam ng kagaangan ang ating mga mananakay. O marahil yung iba sa inyo, nagbenepisyo na dito. But today, we will continue and we will fulfill our promise to make it 5 days, at least 1 week. 1 week, man lang. Kasi EDNEB lang yung natabi ko. 4 na milyon isang araw. Although hindi pa tayo umaabot sa 4 na milyon,
na gastos sa kabila naman na siyang pinakikinabangan ng higit na kararami. Hindi lang ng driver, hindi lang ng operator, hindi lang ng gasolinahan, but tiyak, daang-daang libong mamamayan ng lungsod ng Maynila at mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila, panik-panaw or in and out of the city. So it's worth every penny. Today, as of 6 o'clock, when we started at 5 a.m., we have already delivered 3,377 individual benefited from a 218 participant drivers in the city. As this day progress, I think we may break the record again of delivering such services. Lahat na kinabang sa 3-5 lang, lahat umikot. Masaya ang tao, lalo na't mga negosyante, nakararating sa takdang oras ang kanilang mga empleyado. Sa empleyado o mamamayan o estudyante, walang tosgas. Sagot ng gobyerno ng Maynila. And these things, this idea, is now being talked about. And I think we will be hearing soon from the national government. Or maybe it's time for the what you call whole nation approach, wherein maybe, hopefully, cross finger, the private sector may or can participate in this endeavor. Tulong-tulong tayo. Makararaos din tayo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ako naniniwala lagi. Laging may awa ang Diyos. Mas matindi ang dinanas natin ng pandemya. Mas malupit yun. Wala ka ng pera, delikado pa ang katatayuan mo. Sobrang tulog. Hindi na ako sanay. Nung pandemya, tinakabahan ka. Dahil mo pa ang adik, tamang hinala ka lagi sa kausap mo. Kasi umubo pa lang, COVID yan. But, if there's one good thing, us being Filipino and Manileño, we are very resilient individuals. Yes, we have suffered enough in the past, even our forefathers. Lahat na yata ng hambalos ng kalamidad, insidente, ipinalo na yata sa atin. Pero, awa ng Diyos, ngayong umaga, magkakasama tayo. Buhay, malusog. Habang buhay, may hindi ko na maalala yung sinabi ng pare. Pag-asa. Yun po, yan ang mawawala sa atin bilang Pilipino, bilang tao. We must continue to pursue better things to be delivered to our constituency. Kaya, sa ating mga driver ng jeep, nasaan man kayo ngayon, pwede ba palakpakan natin mga jeepney driver natin? Nasaan man kayo ngayon, I, as your mayor, would like to thank each and every one of you on behalf of the people of Manila and those people who comes in and out of the city for delivering free services to riding public. Another week, let's make use of this 3 days. Kasi 3 days lang atang, saan na si Joe? Walang sok pa sa Webes, no? Walang pasok? Gusto mo pumasok? Walang pasok yata sa Webes, but we'll see. But for the meantime, today is the day, another week, start of the week, and start an opportunity to be of service to the people. Yun ang masarap dito. Pagkakataong makapaglingkod at maging bahagi ng solusyon ng suliraning ng ating mamamayan. So, mag-iingat kayo, tatagan ninyo ang kanyang kalooban,
Huwag niyo masyadong problemahin si Jess. Talaga naghahanap pa ako ng may jojowa niya hanggang ngayon. Pero masyado siyang mapili. Para siyang si Bambi. Nagulat nga ako kay Vice Mayor. Kala ko 4 na araw lang bakasyon. Nagpakasal na eh. Bago na pa. See, when you smile, yan ninyo. Tingnan niyo mga itsura niyo. Tingin ka sa wakali. Tingin mo sa kaliwa mo. Tingin mo sa kaliwa mo. Sabi mo, ang ganda mo. Ang ganda mo! Tingin ka niya sa kanan mo. Ang ganda mo. See? Can you imagine how resilient we are? We are facing global crisis. Economic challenges, each and every one. Lahat tayo tinatamaan, ha? Pero kita ninyo, and I'm pretty sure, noong Huwebes Santo, Biyernes Santo, lahat ng karaoke, kinanta ninyo. Why? Because life will continue. Life will go on. Challenges in our life teaches us a very good lesson. A lesson that can we learn and utilize for the next or future problem. And that also strengthen us emotionally and psychologically. So that's why, don't worry. Be happy. And be grateful to God. So mag-iingat kayo. Huwag kayo magkakasakit. Kailangan ko kayo. Ha? Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you.